Topic natin ay mga bad habits na akala natin ay bad habits na nakakasama sa'yo, pero pwede pala maging mabuti itong mga bad habits mo. Okay? Kaya pag sinasabihan ka ng magulang mo na bad habit to, ay sabi ni Doc, minsan pwede maging good habit ito. Tingnan natin, ha? Actually, dinagdag ko to eh. Oo, yung mga taong perfectionist, mga workaholic, di ba? Sasabihin, bad habit yan, masyado kang perfectionist. Oo nga, minsan ang perfectionist, masyadong critical, takot sa failure, ayan, masyadong focus sa result, masyadong mataas ang mga goal. Yan ang mga perfectionist. Oo, medyo bad habit siya. So, lagi ka lang makulit, wala kang time sa ibang bagay, di ba? Minsan, mainitin ulo mo. Pero yung perfectionist or workaholic, may good points din. Katulad niyang maganda lagi trabaho nila. Lagi 100% yung effort nila. Di ba? Laging isang gawa lang, perfect na. Tapos, maganda yung trabaho nila. Hindi lang satisfactory, excellent pa. So, pwede maging good habit yung pagiging obsessive minsan. Number 2, chewing gum. Simpleng chewing gum, di ba? Sasabihin, bad habit yan, kain ka ng kain. Pero actually, may mga pag-aaral, yung mga taong nag-chewing gum, gumaganda yung blood flow sa utak. Mas nakakaisip sila. Ito may pag-aaral, 10% better ang memory, 10% better yung pag-aaral nila. Possible din niya sa mga stress-related na nakakabawas ng stress. Pagkain ng chewing gum, yung mga may dementia, may learning memory problem. Pag nag-chewing gum sila, mas gumagana yung blood flow sa prefrontal cortex at hippocampus. Yan ang nakita. So, I think it's the chewing. Ayan, no? Yung iba, maganda rin sa teeth and gums, lalo na pag sugar-free. Merong mga sugar-free na chewing gum. Yung iba, nakakapayat din kasi hindi naman talaga kinakain. Improves the brain power, tulad na sinabi ko, good for memory. Yung mga may anxiety, may stress, pwede rin. Tapos yung mga naninigarilyo, gusto tumigil, nagpapalit ng chewing gum. Bili na lang ng sugar-free. So, bad habit na pwedeng good habit. Number 3, ito, lagi kayo papagalitan ng magulang nyo. Puro kayo video game, wala nang ginawa. Siyempre, ang video game, pag sobra, palagay natin, buong araw ka na naglalaro, 6 hours in a day, masama na yon. Diba? Hindi ka na kumakain. Pero kung maglalaro ka lang ng mga 1 hour in a day, o 1 to 2 hours, depende, nakita nila, maraming benefit ang video game sa may sakit. Mga batang may cancer, na talagang masakit katawan nila, pag pinapalaro sila ng video game, nababawasan yung sakit ng katawan nila. Any pain, arthritis, masakit, nadidistract sila eh. Kasi yung sakit, parang ano yan eh, subjective, isip mo lang eh, pakiramdam mo siya. Yung mga may depression, nalulungkot, magulo ang isip, kung ano-ano, lumilipad yung isip, kung ano-ano naiisip, pag pinalaro mo ng video game, nare-relax sila. Nababawasan ang stress. Ayan, no? Cognitive distractor task. Yan ang mga bagay na makaka-distract sa'yo at mawawala yung focus mo dun sa problema mo, sa anxiety mo. Ayan, no? Ang daming benefits ng video game. Good for the memory, maganda sa eyesight, maganda sa coordination, bawas stress, bawas clinical depression. Yung mga naka-antidepressant, gusto mo tanggalin, irritable ka, galit ka sa mundo, maglaro ka ng 1 hour, madidistract ka. Okay? So, hindi ko sinasabi na mabuti pag matagalan. Sa tamang gamit, okay. Sa mga batang may cancer, pwede rin yan. Iisipin mo, tinatalo mo yung mga cancer cells. Yan, mas maganda yung function ng mga gamer brain. Eh, no? Lahat ng parts ng utak na gagamit, memory, eyesight, coordination, yan, no? Number 4, ano ba tawag sa Tagalog nito? Laging nananaginip, nagde-daydream, di ba? Yung mga teacher, magagalit yan pag may estudyante, di ba? No? Laging nagde-daydream, ano, hindi ka nag-aaral, hindi ka focus sa inaaral natin. Actually,
may benefits ang daydreaming. Kasi minsan may mga problema, hindi mo ma-solve ng iisipin mo lang eh. Dapat medyo ililipad mo yung utak mo, yung mga inventor, yung mga genius, lagi nang daydream, 'di ba? Para mas malalim. Pinaplano mo yung career mo, yung buhay mo, ano gagawin mo. Kailangan medyo nagde-daydream yan. Ayan, benefits of daydreaming. Lower blood pressure, mas relax, ayan, mas more learning, ayan, creativity, mas marami kang naisip pa iba't ibang possibility sa buhay mo. Hindi ka lang focus doon sa nakikita mo sa harap kasi marami kang naiisip na possibility sa buhay mo. Kasi nga lumilipad yung utak mo while daydreaming. Number 5. Laging umuutot, laging nagbo-burp, di ba sasabihin, bad habit yan, nakakahiya yan. Pero actually, maraming benefit yung utot ng utot o burp ng burp, di ba? Ayaw mo maipon yung hangin sa katawan. Delikado yan. Pag naipon mo yung hangin sa katawan, pwede ka mag-GERD, mag-a-acidic ka, di ba? Paano na? Yung hangin nasa loob, gusto mo mailabas, either mailabas sa bibig, nagbo-burp, or umuutot. Mako-constipate din, maganda yan. Maganda rin yan sa good bacteria sa tiyan. Yung iba, lunok na lunok ng hangin, at least nalalabas niya. Ayan, imbis na mag-ipon yung madudumi na amoy sa katawan na ilalabas niya. At malaking ginhawa pag umuutot. Paano mababawasan yung gas? Siyempre, baka sa pagkain yan. Baka may lactose intolerance ka, may allergy ka sa pagkain. May pagkain na nakakakabag sa'yo, babawasan mo. O baka mamaya salita ka ng salita, mabilis ka kumain. Yan, makabag din yan. Baka kulang ka sa tubig. Yan. Yung iba, nagpo-probiotic, may tulong. Papaya may tulong meron siyang papain. Okay? So, okay lang umutot ng umutot. Kasi nakakabawas ng gas. Actually, may tips pa para makautot Hihiga ka, siguro mga 1 to 2 minutes, tapos higa ka on the left side. Mga 1 to 2 minutes, tapos mamaya ikot ka sa right side. Tapos yung iba, dumadapa. Iniikot-ikot yung tiyan, mas lumalabas yung hangin sa intestine natin. Number 6, tulog ng tulog. Diba sasabihin, batugan do, tulog ng tulog. Ayaw gumising. Syempre gusto natin maaga magising, makakatrabaho ka. Pero yung mahaba ang tulog, up to 6 a.m., 7 a.m., may benefits din Kasi mas rested sila Nakita nila, baka less heart attack, less stroke pa nga diba? Parang medyo trabahong tamad. Tulog ng tulog, mas nare-relax yung katawan. So, minsan, okay lang matulog ng mas mahaba kung wala ka naman maraming trabaho. Yan, kasi pag kulang sa tulog, delikado, di ba? Mataas ang blood pressure, irregular heart rate, high risk for heart disease, pag kulang sa tulog. Next, fidgeting. Yan, yung laging malikot. Di ba may mga bata, laging magalaw ang kamay, o yung hita, kuyakoy, di ba? O galaw ng galaw. Sasabihin, mali yan, parang nervyos ka. Actually, may benefits yan. Yan nga pinapayo sa edad 40 pataas Dapat malikot daw tayo. Kasi it burns calories, nakakapayat. Tawag dyan, non-exercise activity thermogenesis. Sabihin, nagbo-burn ka ng calorie. Pag tumatanda kasi, tumataba talaga Up to 350 calories, pwede mo ma-burn in a day kung mas malikot siya. Kaya nga may tips nga Habang nagtetelepono, galaw-galaw. Yan mag-akyat baba ng hagdanan. Stand more. Stretch more. Pagkakain, lakad-lakad. Gumawa ng household work. More galaw. So, walang masama sa malikot. And, mas maganda pa nga yan sa mga may manas, may varicose veins. Kailangan gagalaw-galaw yung paa para hindi magbuo yung dugo. Kasi yan ang delikado sa varicose. Pag nagbuo yung dugo, pwede magbara yung namuong dugo sa baga at mahirapan yung puso. So, mas malikot, okay yan. Number 8, yung mga taong loner. Yan, di ba? Loner ka ba? Lagi ka ba mag-isa? Sasabihin, abnormal yan, bad habit yan. Actually, nakita nila sa pag-aaral, yung mga loner,
mas matatalino, more highly intelligent people. Mas focus sila sa goal nila, meron sila pinaplano, iniisip. Ayaw nila minsan magsayang ng oras, kausap ang ibang tao. So wala namang masama yan kung introvert ka, kung loner ka, kung konti lang close friends mo, baka dyan ka mas nag-a-achieve. Number 9, kausap ang sarili. Diba? Sasabihin, oy, may sira ulo, kinakausap ang sarili. Pero minsan, pag yung utak mo, ang daming iniisip, hindi ka makafocus, hindi mo alam gagawin mo. Minsan, pag sinasabi mo, diba, yung plano mo, ina-explain mo, ito gagawin ko, ito gagawin ko. Pag kinakausap mo minsan ang sarili mo, na-focus mo yung utak mo. Ayan, no? You deliberately create a slower process para makaisip, makaramdam, at makagalaw. Para hindi ka malito. Pwede rin yan. Hindi yan masama. Diba? Minsan, pinofocus mo sarili mo. Parang acting siya. Number 10, ito medyo bad habit to pero marami ito. Chismoso, chismosa. Depende sa chismis, di ba? Bakit ang dami nagchichismis? Kasi sumasarap ang pakiramdam nila Yan nare-relax sila. Pero syempre, may negative ang chismis. Kung paninira sa ibang tao, ay masama yun. Di ba? Harmful misinformation. Pag fake news, masama. O pag inaapi mo yung ibang grupo, masama. Imbis na maganda pinag-uusapan, puro chismis, masama. Pero, kung mga balita lang, mga good news lang naman, kaya may bagong album yung isang artist mo, kinukwento mo, parang chismis na rin yon, pwede na rin maging bonding sa tao. Okay? Parang may grupo kayong magkakasama. So, may pros and cons yung pag-chismis, basta wag lang nakakasira sa ibang tao. So, sana po nalinawan kayo dito sa mga 10 habits na minsan ay pwedeng makatulong sa inyo. God bless po.